Solving and graphing linear inequalities into variables, Part 2. Hi guys! Welcome back to my TikTok video. So, ipagpatuloy natin ang discussion about sa solving and graphing linear inequalities into variables, Part 2. So, wag na natin patagalin pa. So, alam niyo na busy din ako sa trabaho. So, magbibigay ako ng mas mahirap na example. So, ang example is 2x plus 3y is less than or equal to 2. Ito, papalitan mo siya ng equal sign. So, i-copy na to, pati ito. So, 2x plus 3y. So, from this, papalitan mo to ng equal sign para makapag-solve tayo ng linear equation. Then, ang sunod doon, so gamitin na natin yung slope-intercept form. So, ang formula niya will be dy is equal to mx plus b. So, mx is slope and b is y-intercept. So, kailangan, etong y na to, may labas siya. Okay? So, copy na lang yung linear equation kanina. So, 2x plus 3y is equal to 2. Ito, kailangan yung 2x is may labas. Pwede naman siyang gamitin yung transposition method para magiging si negative 2x. Or kaya, in traditionally method, APE, or addition property of equality. So, ibig sabihin nun, maglalagay ka ng negative 2x on both sides. Ito yung binili ko para mas madali. Then, cancel out. Ang matitira is 3y is equal to, ito mauuna to. So, negative 2x plus 2. Para mawala si 3, para magiging y, so, divide both sides by 3. Cancel, cancel. Pwede namang ganyan, or ang pagkasulat niya, pwede natin gawin na fraction form. Depende sa ano gusto niyo. So, maging sa kasulatan will be dy is equal to, kailangan nasa numerator siya. So, negative 2 over 3. Dapat yung x is nakatapat sa fraction bar. Plus 2/3. Or kaya pwede naman ganyan. Depende sa ano gusto niyo. Okay? So, eto, slope na to. So, m is equal to negative 2 over 3. Eto, rise pag numerator, then over run yung denominator. Then yung y-intercept natin, y-intercept natin is ordered per 0 and 2/3. Okay? So, ang gagawin natin dyan, gawa tayo ng xy in plane para ipa-platin natin yung y-intercept. So, bago ko munang maganyan, kailangan eto, gumawa ka ng number line. Kapag nag-graphing tayo, ang problema nga lang, ang value nito will be the fraction part. So, medyo complicated ang pagsasolve niyan. Ang walang problema, kapag values nito is whole number. Ito, medyo mahirap na lang siyang gawin. Para tandaan natin yan. So, gawa ka ng number line. Kailangan tatlong guhit na ganito, pero magdadagdag ka ng isa for the origin. So, from 0 over 3, 1/3, 2/3, 3 over 3, or simply 1. Alam niyo na. Lagyan ng 1 natin. Then, 4 over 3, or 1 and 1/3. Yung annotation dito. Then, 5 over 3. And 6 over 3 or 2. Okay? Ito yung arrow. Gawa tayo ng xy in plane. So, dito, dalawa yan. Origin, 1/3, 2/3, tsaka 1. 1, 2, tsaka 3.
na tayo dito. So, eto, ipa-plotting the point yung y-intercept. So, 0, si 2/3 nasa y-axis. Kailangan matanda si 2/3 nandito, sa malapit sa 1. Okay, ito yung 2/3. So, lagay natin ng annotation ito, or palatandaan. Okay? So, pwede na tayo mag-move. Gamit ang value ng slope natin. Pag rise, depende sa side. Kapag rise na pataas, positive. Kapag rise na pababa, negative. Then you run, patakbo. Patakbo, patras, negative. Kapag patakbo, paabante, positive. Depende po yun sa side. Okay? So from this, negative 2, nandito siya. So ang rise niya will be negative 2. Move mo siya pababa. So 1, 2, then patakbo, paabante. So 1, 2, 3. Then, ulit-ulitin para makagawa ka ng 4 na points. So, 1, 2. Then, 1, 2, 3. Then, 1, 2. 1, 2, 3. Yeah. Okay na tayo dito. So, take note na straight line mo siyang mabuti gamit ang ruler. So, straight line ko muna to. Please. Kaya lang, less than or equal to, so kailangan straight line siya. So, sunod doon, testing point. From this, hanggang dito, pwede kayo mamili. Pag mas madali, origin, order pair 0 and 0. So, sulatan natin yung original na linear inequalities, which is 2x plus 3y is less than or equal to 2. Substitute mo lang. Ito si x, ito si y. Then, huwag niyo kakalimutan yung parentheses para hindi kayo malito. Pag walang ganito, magiging, ang itsura niya, 20, parang pangit siyang tignan. Tsaka mali pa. So, alam niyo na, 0, question mark, pwede namang wala. Depende sa gusto nyo. So, 0 plus 0, 0 is less than or equal to 2. True ba siya o false? So, true siya. Bakit? Kasi, mas mataas yung 2 kaysa sa 0. Okay. Ang rules dyan, kapag true ang statement, kailangan magkakasama yung pinili yung testing point. Lagay ko muna yung testing point dito. Pag false, ang shaded niya, pero hindi siya kasama sa pinili yung testing point. Ganito yan. So, since true yan, etong sakop na to, yung pinili ng testing point is magkakasama siya. So, ang shaded, pababa. Kasi true siya. Pag false siya, hindi yan kasama sa pinili ng testing point. So, ayun yung magiging itsura niya, at ito yung magiging final answer. So, okay na tayo dito. So, natapos na natin yung lecture about sa solving and graphing linear inequalities into variables. Sa susunod ng video, ang i-discuss natin is all about yung 2 equation, 2 variables, pero ang solution niya will be the same. So, before that, kailangan mong gumamit lang kayo ng instrument, graphing paper, and kapag dalawang equation, dalawang ballpen or dalawang crayola ang gagamitin nyo para mas maganda siya tignan. So, anyways na magpapahinga muna ako. So, yun lang at maraming salamat. So, bye-bye.